Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday ng tanghali mga lods. At grabe ang mga news natin ngayon mga lods. Matindi mga balita natin mga idol. Alam niyo ba si Daddy, no? Ilang balita o ilang araw, ilang linggo na halos natin sinasabi na sana naman i-push mo naman yung Clarity Act. 'Di ba? Hindi lang puro laging sila sa Senator Cynthia Lumis yung nagpo-push. So ngayon eto na mga lods, no. Meron na siyang comment, no. Pero bago ang lahat ng ating balita na 'yan at malulupit na crypto news, trending news, global news mga idol, kung gusto niyo ng ganitong content, subscribe na kayo sa ating channel. Click the notification bell at syempre sana palambing mga lods, palambing pa sa kambing mga idol. Sana mag-like kayo sa ating video. Napaka-importante niyan sa ating channel, yung like. Okay? So ito, punta na muna tayo sa ating chart. So ngayon, medyo ano tayo, hindi ako nakapag-posisyon kanina. Sabi ko nga, medyo ano tayo eh. Inasikaso natin ng mga Junakis eh. So nasa 50%, no, 49%. So abang-abang lang tayo dito, mga lods, no, abang tayo. Kakagabi medyo nag-profit pa tayo sa short eh. Nagtinamaan yung lock profit natin sa long, tapos nag-short tayo yun, medyo nag-profit tayo, no? At nag-iipon lang tayo, mga idol. Ngayon mag-aabang tayo ng chance, no? So sa tingin ko, mas gusto ko tong umangat eh, para makapag-short tayo. Gusto ko siyang umangat yung RSI natin ng medyo mataas, no? Kasi ngayon medyo medyo sticky, no? Pag sinabing sticky, parang ano eh, andun lang siya eh. Mga no 5 minutes natin, baka sticky din, mga lodi, no? So, check natin mga idol So, dito na muna tayo sa ating mga balita. Okay? So, bago ang pag-push ni Daddy, dito muna tayo, matindi to. Trump says Gulf nations should pay America's war bill against Iran. Kumbaga, gusto ni Trump magpabayad sa gera sa Iran. Sino yung mga magbabayad, mga idol? I want to be reimbursed. Sabi niya, yung mga ginastos ko, gusto ko mabalik. We're protecting a very rich portion of the world. We're spending money. Kumbaga, sino ba yung maapektuhan kapag nagsara yung Strait of Hormuz? Sino ba yung maapektuhan kung magmahal ang langis sa mga dinideliver o hindi na madeliveran na mga galing sa Strait of Hormuz? Ayun yung gusto niyang singilin. We're going to be reimbursed for protection by the countries that we're helping. So, ayun yung sinabi niya. No, syempre, sino ba yung maapektuhan dyan? Syempre, yung Asia kasi main na umaasa sa oil na nanggagaling sa Strait of Hormuz, ayan, China, South Korea, Philippines, at iba pa. Gusto niya magpabayad. No? Pero syempre may sagot dyan yung mga tao. No? Unang-una, Daddy Trump, sabi, hindi naman sarado yan bago ka maggera. Bukas yan. Ikaw ang nagumpisa kung bakit siya nagsara. Tapos ngayon, sisingilin nyo kami. Ang kulit mo pala, business-minded talaga si Daddy Trump, no? Talagang siya yung nag-umpisa niyan na ngayon nalaman na ng buong mundo kung gaano kaimportante yung Strait of Hormuz dahil nung sinara niya, 'di ba? So nagmahalan lang alam ko ngayon mga idol sa hanggang sa susunod na linggo magmamahal pa rin 'yan dahil sa mga nangyayari ngayon. So siguro sasamantalahin niya ni Trump na gusto niyong bumalik sa dati, magbayad kayo sa akin. Kasi ako mag-o-open ng Strait of Hormuz. Oh, 'di ba? Parang ganoon na magulang pa saan 'to. Magulang pa sa matching, Ay hindi, sino ba matalino pala yung matching, iba pala yun. 'Di ba? So grabe, matindi 'to si Daddy. Oh, speaking of Trump mga idol, eto, kasi tinanong ko baka raw kasi magkaroon ng shutdown ulit sa September. Alam niyo na yung nangyari na yung nakaraan, 'di ba, nagkaroon ng shutdown at kapag nagkaroon ng shutdown, napakadaming empleyado sa Amerika na naapektuhan. Kahit mga call center dito sa Pilipinas mga idol naapektuhan. Alam niyo ba marami akong, tropa na call center na nagsasabi, nung nag-shutdown yung sa US no'n, yung government sa US, yung mga sahod nung mga empleyado nila naka-freeze, 'no? Hindi sila mabayaran kasi siyempre naka-freeze, naka-shutdown yung government, eh. O saan kukuha ng mga ano, ng sahod yung mga empleyado, gano'n yung nangyayari nun. So sabi dito mga lods, ang post ni X ay mula kay Coin Bureau 'to galing. Ay tungkol sa pagpapahayag ni President Trump ukol sa posibleng government shutdown sa Estados Unidos, 'no? Sinasabi ni Trump na maaaring magkaroon ng shutdown ng gobyerno sa September, no? Ilang buwan na lang 'yan, mga idol, kung hindi aalisin ng Senado ang filibuster, isang panuntunan sa Senado na nagbibigay ng kapangyarihan sa minority party, karaniwang Democrats, na
harangan ang mga panukalang batas kasi hinaharangan nila, eh. So, ang gagawin ni Trump, sasarado ko 'yan." Ang kulit niyo, Gano'n yung sabi ni Trump, 'no? Ayon kay Trump, kung hindi niyo aalisin ang filibuster, magkakaroon tayo ng shutdown sa September. Kung aalisin niyo ito, mawawalan lahat ng hadlang, magagawa natin ang anumang gusto natin, maipapasa ang Clarity Act. Hindi, wala 'yan. Sinama ko lang. Pero puwedeng mangyari 'yun. Ang anumang gusto natin, maipapasa natin ang lahat ng gusto natin. Yun yung sabi niya, di ba? Ito ay isang panawagan niya sa mga Republican na baguhin ang panuntunan sa Senado para mas madaling maipasa ang kanilang mga agenda nang hindi nahadlangan ng Democrats. Mga idol, sila ang hadlang. Ngayon, kung hadlang sila ng hadlang, isasara ko ang gobyerno sa Septembre. Ito yung ano ba yung filibuster na nireklamo ni Trump, no? Alam na natin 'yan. Ito ay isang procedural rule sa US Senate. Pinapayagan nito ang minority party na magsalita ng matagal o maghain ng mga hadlang para maantala o mapigilan ng mga pagboto sa isang batas, no? Isa 'tong party, no, mga idol na meron silang kapangyarihan para hadlangan yung mga pwedeng ipasang batas ni Trump. So, madalas itong ginagamit ng Democrats laban sa mga plano ng Republicans o vice versa rin kapag gano'n din yung ginagawa ng mga Republicans kapag Democrats naman yung presidente o yung lamang. So, magkakaroon ng government shutdown, ano mangyayari? Hihinto ang hindi esensyal na operasyon ng gobyerno, maantala ang sweldo ng maraming empleyado, sabi sa inyo, at maapektuhan ang ekonomiya. Madalas itong ginagamit bilang political pressure o negotiation tool sa US politics. Ang post ay may kasamang video clip mula sa balita sa Fox News na nagpapakita ng eksena ni Trump at iba pang politiko. O yun na yun, mga idol. No? So ganun yung mangyayari. Binabantaan ni Daddy, no, na kapag hindi na ipasa, hadlang kayo ng hadlang dyan, no, sasara ko na mag-close tayo, mag-shutdown tayo sa September. At kayo ang mapeperwisyo niyan, mga idol. So, ayun yan, bantaan na mga lods, no? Ito na yung sinasabi natin. Dahil nga dyan, gusto rin ni Daddy na maipasa ang Clarity Act. Ito na yung sinabi niya, mga lods, no? Basahin ko muna yung post ni Trump, Sabi niya rito, in honor of Senator Lindsey Graham, yung namatay na senator, a big supporters of the US Senate could pass the Clarity Act. Sabi niyang ganun, no? Kumbaga i-honor niyo naman si Senator Lindsey Graham. Sabi niyang ganun, no? Na pinakamalaking supporter ng pagpasa ng Clarity Act. Sabi niya, China and many other countries would like to take complete and total control of this major financial happening as well as AI, where we are now leading, but where they are fighting hard. Don't let China win on either subject. President Donald Trump, no? So ayun lang yung sinabi niya, hindi naman pala ganoon ka-push. President Trump officially urged the Senate to pass the Clarity Act as Americans can't let China win. President Trump has officially called on the US Senate to pass the Clarity Act, making crypto legislation a national priority. According to Trump, the US is currently leading in digital asset, which is pwede. China and other countries are pushing to take control of the industry, no? Talagang gusto nilang maagaw yan. Yung mga idol, sila ang magiging mas magaling, mas maangas dyan. Kaya kung hindi maipapasa yung Clarity Act, mauunahan na sila. Passing the Clarity Act is critical to keeping America ahead, no? Trump also tied the legislation to honoring Senator Lindsey Graham, who also wanted digital asset to succeed, urging the Senate to move the bill forward. No? Pass the Clarity Act when the President tell you so. So, ayan mga lords, no? So, ano kaya ang mangyayari? Mapupush niya ba, mga idol? May kasiguraduhan na ba tayong mapasa ang Clarity Act ngayon? August o July? July or August? Kasi hanggang August 7 eh. Di ba? So, sabi naman dito ni Senator Kramer, mga idol, just confirm, grabe, kinonfirm niya na, on the facts, Bitcoin Clarity Act will be law by August. Ayun yung sinabi niya. Both Democrats and Republicans want to get this done. We're close to the finish line, sabi niya. The most pro-crypto bill about to become law in America. Bullish for BTC and all the crypto. Huwag kang masa rin eh. No, lahat yan dapat. At dapat nga XRP yan eh. Pero sige, BTC na, sabi mo eh. Di ba? So, ayan, mga idol. Pero syempre, kasi dito, nag-post si Chad. Sabi ni Chad, just so we're all clear, if the Clarity Act does not pass, ayun yung sinabi niya rito eh,
we fall back to agency rulemaking which will be good enough for now. So parang sinabi niya, kung hindi mapapasa yung Clarity Act, babalik tayo sa agency rulemaking, okay na yun. Sabi niya gano'n, agency rulemaking, pwede na yun. Ayun na lang yung aasahan natin, no? Pero sumagot dito si Senator Cynthia Lumis. Sabi ni Senator Cynthia Lumis, hindi. Ay, wait lang. Yes po. Thank you. Sorry guys, may dumating na siya. Ayan, may dumating na siya api kay boss. So, kinuha lang natin. Okay. Sabi ni Senator Cynthia Lumis, hindi tayo papayag. Sabi niya ganun. Ipinaliwanag ni Senator Cynthia Lumis na tanging ang Clarity Act lamang ang makapagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa CFTC para sa spot market ng mga digital asset, bagong sanction laban sa mga kalaban, no? At proteksyon sa mga developer mula sa hindi makatarungang pag-uusig. Hindi ito kayang gawin ng simpleng panuntunan ng ahensya o yung agency rulemaking, hindi daw yun. No? Sinagot niya kasi yung post na nagsasabi na pwedeng maging sapat na muna ang agency rulemaking kung hindi maipapasa ang batas. Iginit ni Senator Cynthia Lumis na kailangan talaga ng batas mula sa Kongreso para maging permanent at kompleto ang regulasyon sa crypto, hindi lamang pansamantalang patakaran. So, ganun siya ka-importante mga lods. Huwag ka na magsalita na ribat ka, boy. Di ba? So, yun. Dapat maipasa. Ayun ang pinaka. O, tapos, nung nirepost ni Senator Cynthia Lumis yan, sumagot din si Chad, yes, you're correct, but it must pass or else we default. O, yun, di ba? So, sumang-ayon din naman si Chad. Mga lods, no? Bali, wala yung opinion niya. Binasag siya eh. O, di ba? Nako, punta na tayo dito. Kung naaalala nyo ng 2024 mga lodi, maaga nagbenta yung German, no? Ng Bitcoin nila. Imagine, nasa 54 ata, wala pang 60,000 dollars yung Bitcoin. No? Nagbenta na sila ng maraming Bitcoin. And then, tumaas yung Bitcoin ng 124,000 dollars. So, halos lampas sa doble. No? So, parang nangyari, nagsisi sila nun. So, ngayon, meron na namang ganun pangyayari. Sabi dito, German's Bitcoin mistake is about to happen again. Sabi dito, in 2024, German authorities seized nearly 54,000 BTC from the operators of Mubi2K, a piracy site laundering money through crypto. After the seizures, Germany hired crypto expert. Those experts then pre-sold the bull market. No? So, nagbenta sila. All of it. Every single coin, average price 57 pala. Sorry, hindi 54. 57 to 57,900. Total proceeds 2.88 billion. Ayun yung kinita nila. After that sale, Bitcoin surged 100% within months by selling before Germany missed out on billions in returns. No, kumbaga, grabe yung nangyari. Palpak yung ginawa ng mga expert. Ay, expert pa sila niyan, ha? Di ba? Even after the current pullback, they would still be up hundreds of millions compared to their selling price. Now, the same case is back in court. A plea deal on the table would hand Saxony another 57,000 na naman Bitcoin, still controlled by the same defendant, worth over 4.2 billion at current price pala. No, so ngayon, kasi nasa 60 tayo ngayon, so nasa 4.2 billion yung halaga niyan. Nearly 4 times the original haul. No? Will Saxony hold this time or sell into the market again? Germany already became the textbook case of selling too early. We are about to find out if it learned anything, no? So ganun daw mangyayari mga lods, no? So bebenta ba nila ulit o maghihintay na sila? Mga idol, alam niyo ba na nagbenta yung Germany noon? Naapektuhan yung crypto noon, nag-drop yung crypto noon, mga idol. So kung ito gagawin nila ulit, na nandito tayo sa 60 plus, 62, 61 $1,000, tapos magbenta sila ng maraming Bitcoin, baka bumaba pa tayo ng mga 55 o 56. Hindi ko alam mga lods. Kasi dati, nung nagbenta yung nun, bumagsak yung market nun dahil nabalita yun eh. Kumbaga nagkaroon ng FUD. Di ba? So, bumagsak din yung market nun. So, kung ulitin nila yan, kung ulitin nila yung katangahan ng mga expert nila, GG tayo.
'Di ba? Pero kung hindi, i-hold lang nila at aabangan nila maka-recover yung market o yung Bitcoin bago sila magbenta, eh, matatawag na silang expert. Okay. So, punta ngayon tayo dito mga idol 'no. Eto medyo bad news sa Bitcoin. Kasi yung TeraWulf mga idol, siya yung CEO nun. Dati sila nagma-mine sila ng Bitcoin, no? Sabi nila ngayon, we're not involved in Bitcoin anymore, mga idol, no? The company started as a Bitcoin miner, but the CEO says the business was not natural for us. Ano ibig sabihin nun? Ayun sabi, not natural for us. Bitcoin didn't offer predictable cash flow. So, medyo volatile daw, no? He adds, Bitcoin was great for a short period of time to help us transaction to long term. Kumbaga naalala niyo yung news natin kahapon, yung pinagkumpara yung XRP and Bitcoin na mas maganda ang Bitcoin sa short term, no? Pero kapag long term, decades na. Baliktad sila ng XRP. Ang XRP maganda siya long term. So ganun yung nangyari, no. Sabi dito, Bitcoin was great for a short term period of time to help us transactions to long term investment grade credit uptakes in the data center world. TeraWulf just signed a 20-year. Asa na sila ngayon? No, hindi na sila nagmamay ng Bitcoin. TeraWulf just signed a 20-year, a 19 billion lease with Anthropic to host the AI company at Kentucky Data Center. So nasa AI na sila ngayon, wala na sila sa Bitcoin. No? Ayun yung sinabi ng TeraWulf CEO na si Bo Belga. Hindi, basta 'yon. Okay? So ito na mga idol, naku matindi 'to mga lodi. Kababalita lang natin ito kagabi, no? The UK just assembled the biggest tokenization coalition in its history. Mga lods, ang bigat ng UK ngayon. Bakit? Sino-sino ba yung mga yan? Mga idol. BlackRock. Diyan pa lang, panalo ka na eh. BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Coinbase, and 50 plus other firms are joining forces on real-world tokenization. The numbers behind the push up to 33 billion pounds. Pounds ba to? Euro? In annual economic output by 2035. An extra 14 billion in tax revenue over the next decade. The focus, ano yung focus nila? Tokenized collateral, tokenized funds, wholesale payment trails, legal certainty, interoperability, financial crime compliance, digital identity. Oh my goodness, digital identity. At na mga nabanggit na to nasa XRP Ledger Mga lods di ba? Oh, yung XRP DNA natin, di ba? Sa XRP Ledger, interoperability, tokenized, lahat na yan nandun. TradFi giants and crypto players is in the same room building the same rails. So ayan, sabihin niyo muna naman, ba't kino-connect mo na naman si XRP diyan at si XRP Ledger? Yun nga yung nabalita natin kagabi, di ba? Mapapanoorin niyo yung news natin kagabi, mga lodi na pinost mismo ng Ripple, nakipag-partner na sila sa UK. At eto na nga, tokenizing UK finance could unlock 33 billion for the economy. Sovereign bonds on blockchain. The task force says the price is enormous. Ripple is already in the room alongside BlackRock and JP Morgan. XRP holders should be paying attention mga idol, no? Grabe. Grabe na to. Mga lods, ano masabi nyo dyan? Mga idol. So, abang-abang tayo pero abang-tembang pa rin, no? O, ayan Nako. Nasa 61 na tayo mga lods. Kahit mga ano lang, bigyan lang tayo ng mga 80. Yan. O kaya mga 90. Pag siguro mga 90, mag-short, lalakihan ko na yung pants ko. Alam niyo ba ang pinakamalaking trade ko lang na ginagawa, ang pinakamalaking margin ko is $100. No? Tapos yung leverage ko lang yung malaki. Pinakamalaking leverage ko na ginawa is 50x sa $100 Pero nung nangyari sa akin yun yung wala na ubus na ubus ako noon dati pa yon last year pa ata. Naubos ako. Lahat ng stop loss ko laging tinatamaan. Tapos $15 na lang natira sa akin. Tinodo ko ng 125x leverage. Panalo, bumalik ng $100. Ayun, panalo siya. Isang beses lang yun, siguro na ginawa yun
mga lods. Pero yung magkakapital ako ng malaki, ayun yung ano, yun yung mga kinakatakot ko mga idol, eh. Ayokong ma-push dun, eh, sa part na yun. Kasi marami akong nakikitang mga trader na grabe yung margin nila, grabe. Halos $1,000 mga idol. Alam mo $1,000, ₱60,000 na yun, 'di ba? Mag-aano ka, magte-trade ka ₱60,000, tapos may leverage ka pa. Onting galaw lang nun, oh, naku ang laki nun mga idol, nice. Pero kung gumalaw naman pabor sa'yo yun, malaki rin. So, hindi ko pa siguro kaya yung gano'n mga idol 'no. Nandun pala malaki na sa'kin yung $100 at ayoko rin sa inyo na gawin yun. Huwag niyong gagawin yun mga idol, lalo na kung bago-bago lang kayo mga lodi. Pera na lang kung mga 25 years na kayo nagte-trade, wala na akong pakialam sa inyo. Kayang-kaya niyo na yun mga lods 'no. Pero kung mga bago lang kayo, mas maganda nga mag-demo trading muna tayo, eh, mga lods, eh, kayo, eh, 'di ba? And then marami pa kayong, experience na dapat gawin mga lods, lalo na sa emotion. So, nakakabaliw 'to mga lods 'no, kahit lalo na siyempre futures trading 'to, leverage trading, nagsusugal ka talaga rito. Pagdating sa crypto, 'pag bodega-bodega lang mga idol, para sa'kin goods 'yun 'no. Kung hindi ko siya tinuturing, siguro sugal siya in a way na onti lang yung risk mo nun mga lods. Pero kung leverage trading, ito talaga sugal na 'to. Para ka ng nag-i-scatter nito. Kaya lang ang lamang mo lang dito kapag technical analysis ka, 'di ba? Meron kang knowledge para magkaroon ka ng tumaas yung chance mo o yung percent ng chance mo na magtagumpay. Gano'n lang 'yun mga lods. Pero sugal pa rin 'to mga idol 'no. Kaya, 'pag sugal, bad mga lods 'no. Kailangan niyong, kailangan niyo ng, mag-aral 'no, mabuti dito mga lods. Ang pinakakalaban niyo lang naman dito sarili niyo, eh, mga idol, eh. Yung greediness niyo, yung angriness, eh, 'no. Yung angriness niyo. Ayun lang, mga lods, kailangan kalmado lang mga idol 'no, kalmadong tubig ka lang pagka ganyan nagte-trade ka, okey? So ayun, ayun yung ano natin. Punta naman tayo sa ating pinakamalupit na trending news ngayon, mga idol. Naku, matindi na 'to. Hindi na 'to normal, mga idol 'no. Kita niyo nag-oopera na yung mga robot ngayon, grabe. Oh, humanoid pilot remote surgeries were a success, grabe. 'Di ba? Nagsi-surgery na yung mga robot. UC, kala ko US. UC San Diego researchers use Uni-3 G1 robots to perform teleoperated preclinical procedures such as gallbladder removal. Grabe, nagtatanggal sila ng gallbladder. On a non-primate mammal pala mga idol 'no? So, ibig sabihin mga hayop 'to, it's either aso, pusa, ganyan. Non-primate, eh. Ano ba yung mga primate mammal? 'Di ba ang primate, alam ko, ang primate mammal yung mga unggoy, 'di ba? Unggoy, gorilla, lemur. Alam ko yung lemur non-mammal yun, eh. Ay, primate yun, eh. Pero yung non-primate, yung mga aso, pusa, ayan, mga gano'n. Hindi ko alam kung yung kabayo, hindi ko na alam, eh. Nakalimutan ko na, absent ako ata nun, eh. Nung, nag-cutting ata ako nun nung tinuro ng teacher yun. Pero ang alam ko mga non-primate, mga gano'n 'no, kasi ang primate alam ko usually unggoy, eh. So, ibig sabihin nag-success sila 'no, kumbaga practice lang 'to mga idol, pero nandun na tayo, eh. Pero pilot 'to, mga lods, hindi mismong yung robot yung gumagawa o yung program. Meron pa ring taong nagpa-pilot para, mag-opera 'no. Ayan, meron pa rin siyang, kumbaga guide, okey, 'di ba? Pero andun na tayo mga lods, puwede na i-program 'yan sa mga susunod na panahon, 'di ba? Para na lang siya naglalaro ng video games niyan, if ever. 'Di ba sa susunod kumbaga kunyari, ano na tayo, open na yung ganito na robot na yung mag-o-opera. Yung mga doktor meron na silang mga course na para na sila magvi-video game. Pupunta sila sa isang, room na magda-drive sila ng mga ganito, 'no? Gano'n yung mangyayari siguro niyan mga idol. Tawag dun laparoscopy teleoperation. Oh, nakalagay dun. Tama ba yung basa ko? Bilis, eh. Pero nakakatakot na mga lods 'no? Darating yung panahon na puro robot na yung mga kumikilos sa ibang bansa. Sa ibang bansa, sa Pilipinas kasi malabo yan, eh. Kumbaga sa atin, napanood niyo yung ano, yung, Gachi Akaku, ano ba yung palabas yun?
Ano ba yun? Hindi ko na alam eh. Basta, yung palabas sa Netflix na anime na tanap, si Rudo. Ano yun? Rudo, pangalan Rudo. Engine. Ayan. Anong palabas to? Gachi Yakuta. Ayan, no? Yung Gachi Yakuta, mga idol, merong lugar dyan na pang mayayaman, tapos meron din lugar na mga pang mahihirap lang. So, sa tingin ko, sa Pilipinas, ganun, mga lods. Kasi, hindi unlad yung bansa natin kapag ang mga namumuno sa atin is mga ganid at mga magnanakaw, mga makasarili, mga lods, no? So, grabe. Nakaka-excite na nakakalungkot eh pag nakakita ko ng mga advanced technology. Nakaka-excite kasi makikita natin, oh, oh my God, nakikita ko na yung future. 'Di ba? Maabutan ko yung mga ganitong future. Natanda na ako eh. 89 na ako eh. Nakikita ko pa yung mga ganitong future. Nakakalungkot lang kasi syempre nasa Pilipinas tayo, mga lods, no? Ang hirap maging ano, ang hirap maging Pilipino ngayon eh. Mga lods, no? Tangina, grabe. Tapos, tignan nyo ha, nagtaas yung oil. Nagtataas ulit yung oil ngayon. Langis, Martes ngayon eh. Di ba? Tuwing Martes kasi yun. Nagtaas yung langis, yung oil. Tapos magtataas. Mataas na yung ano ha, yung Meralco bill ha. Alam nyo ba yun mga idol? Grabe na yung taas ng Meralco bill ngayon. Pero magtataas pa sila. Di ba? Ano na ang mangyayari sa mga Pinoy? Ganun, no? Sabi nga nila, deserve nyo ang binoto nyo. Oh, so, ayan. Ayun tayo ngayon, kaya yari. So, nakakalungkot na nakaka-excite para sa kanila, sa bansa nila, pero para sa Pilipinas, nako, medyo malabo pa to, mga idol, no? So, ayun, pero goods tayo mga idol dahil medyo positive ang dating ng ating Clarity Act ngayon, mga lods, no? Ang ganda ng mga balita, lalo na si Trump, pinupush niya na rin yung Clarity Act at sana hindi niya gawin yung wag mag-shutdown sa September. Mababagsak yung market pagka ganun, mga lods. Ilang beses na yung nangyari. Na-experience na natin yun. Noong nakaraang taon, ganun din. So, yun. Ay, nung news natin ngayong umaga, ay actually tanghali, hapon na pala, mag-alauna na ng Martes, mga idol. So, kita-kits tayo sa susunod na video. Alam nyo na yan. Sana i-like nyo yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Check nyo yung ating mga link dyan sa baba ng description natin. Makatulong sa inyo yan, mga idol. Lalo na kung wala pa kayong BitGet, no? Ayan, pwede kayo mag-trade dito, mag-bodega. Ayan, sabayan nyo ako. So, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up mga idol?